Medyo inaantok pa ako. It's now Thursday. Evening shift ako this week. So, kagabi, nakauwi ako around 12:15 midnight. And then, nakatulog ako at 3 a.m. I don't know why, pero minsan talaga ang hirap matulog pag yeah, twa- pag galing sa work. Ang hirap talagang matulog diretso. So ngayon, I have to stand up kasi gusto kong ihatid si Brian. Tama si Renee this time. Iba ang kulay. Then after that, may bibilhin ako sa shop. Birthday kasi nakasamahan ko, so pang regalo lang. And I am thinking as well to go to car wash kasi since nabili namin yung car ko, hindi pa namin yan napalinisan talaga. So, I'm thinking to do that pero depende kasi parang gusto kong matulog muna. And yeah, tignan natin kung anong kaya. But ang importante is matid ko si Brian sa school niya. Now, brush your teeth, Bova. Brush your teeth now. Faster, we're late. Okay. Water din po. Put on your shoes. Put on your shoes, please. It is the school. Yeah, we're taking your... Yeah, my ears, put on your shoes. Okay? Yeah. Yeah, ladder. Cushion. Kiss, give me a kiss. Ah, more kiss. More kiss. Alright. Ow. Goodness. Mama. Mama's back. We are strangers to this land. No matter, Ew. no promise, but the light ahead. Rolling into the great unknown. Kijk Brian, oh. Kijk mama. Every step leads away from May usok pa. May usok. Come na. home. Oh. New stars. Ginaw. Tignan nyo, nag-aayos pa. Maya around mga 9:10. Iinit na to. Basta, okay? Wait. Every step leads away from home. Goedemiddag Brian. Rolling Doei, into doei. the great unknown. Doei. Every step leads away from home. We're still like walking slowly. Very slow. Rolling Now, into the great can you get me a muffin beef? Every step leads away from Honey, it's now almost our 10th year anniversary.
You're still Awful, happy isn't it? being married to me? No. Why? Why? Hmm? Why? Why are you not Oh, happy? yeah, you're not what your mom promised to me. I'm still paying for it. My mom gonna see this, huh? Oh, that's fine. She will laugh as well. Bruce Willis. I want beef. McMuffin beef. Coffee. Okay, there's nobody at home. I'll eat it here. I'm so hungry. Then at home, I'm going to sleep. Welke McDonald's maar Ik was echt 2 keer een McMuffin beef en egg. wat was dat? Nee, en 2 keer een McMuffin bacon en egg. Koffie en 2 keer een caramel latte macchiato. Hi, nasa bahay na kami. Dumaan kami sa McDonald's kasi wala na kaming tinapay. So, ayok mo na mag-grocery kasi inaantok na talaga ako. So, kakain lang muna ako at matutulog. Later on, pupunta ako sa supermarket para bumili ng gift para sa kulayka ko na mag-birthday. And then, mag-work na. Happy lang kasi na hatid ko si Brian today. Kahit super antok pa ako. I'm having a beef muffin, my favorite. Ayoko yung bacon. Super oily. So, yun nga. Meron din actually advantages yung shifting schedule ko. I mean, it's like for example, now evening shift ako. Nahahatid ko si Brian at nakakaban ko siya sa umaga. Kasi pag nag-work, if yung worker is the daytime lang, like for example 8 to 4, hindi ko talaga siya mahahatid at hindi ko siya mapipick up. So at least, kung evening shift ako, mahahatid ko siya. And kung morning shift naman, kahit hindi ko siya mahahatid or masusundo, at least pag uwi ko, andito siya sa bahay. So nakakapag-bond kami. So medyo mataas-taas yung oras ng pagbaband namin. And aside from that, like for example, kung may mga check-ups or may mga meeting or mga appointments sa school niya, nakaka-attend ako. And also, ang gandahan din sa work ko is pwede akong mag-off lang 2 hours or 1.5 hour at saka babalik agad sa work. So they're very flexible about that one, especially if you're a mother. So they're very understanding and I'm very happy about that. Kasi nga, before, ang hirap nung sa Amsterdam pa ako nag-work. Hindi ko yan nagagawa pag may mga appointment or mga emergency sa school ni Brian, hindi ako nakaka-attend. Baby pa naman siya. If ever kung dun pa ako nag-work. Ngayon is like, 10 minutes, 13 minutes away ang work ko sa school ni Brian. So, if ever there's an emergency or whatsoever, na madali lang siyang magagawa ng paraan. Ang challenging lang is yung body clock talaga. Super. For example, now, this week, evening shift ako. So, next week, morning shift. Pero yung body clock ko, nasanay na matulog around 12, midnight, sometimes 2. So, nadadala ko yan the next week. And morning shift ako, kailangan kong gumising ng 4 to 5:30, 4:30 to 5 a.m. Most of the time, nagigising ako mga 2 a.m., 3 a.m. Kasi nga nasanay na yung katawan ko sa evening shift. So, tinatry kong hindi matulog after ng work. Kasi dito na ako most of the time, 3 p.m. sa bahay. Tinatry kong hindi matulog. Pero, minsan nga, bagsak. 3:30 tulog ako. Magigising ako ng 7 a.m. Ang hirap na naman matulog. And then, gigising na naman ulit ng 4 a.m. So, yun lang ang challenging. Kaya minsan haggard yung mukha ko. Kaya, at the same time, kahit nakaplano na lahat, gawain mo sa bahay, hindi mo nagagawa. Kasi nga, pagod ka. I mean, gusto mo na lang matulog, magpahinga. So, pinapollow yung
agenda na ginagawa ko, ang hirap talaga. Minsan nga si Renee, minsan siya na lang ang siya na lang maglalaba, lahat ako ang matutupi. Minsan hindi niya rin nagagawa kasi nga busy din siya sa pag-aalaga kay Brian at pagtitake, especially pag evening shift ako, siya lahat dito sa gabi. Before nag-aaway pa kami niyan, especially pagdating ko dito, maraming mga hugasin pa dyan sa lababo or mga pagkain na hindi pa natapon, yung mga ganyan. Pero talong sa katagalan na parang naiintindihan ko na rin siya. Ngayon na lang, hindi na namin masyadong pinag-aawayan pag may mga hindi nagawa dito sa bahay or ganyan. Kasi naiintindihan namin ng isa't isa. Nag-work siya ng full time, ako din. Kahit na nasa work from home siya, very tiring at very din yung trabaho niya. So yun, na lang kami, sa Bisaya pa sinabtanay na lang yung duha. So, nakakaintindihan na lang kaming dalawa. I don't know if that's the right term or that's the right sentence in Tagalog, pero in Bisaya nagsinabtanay raming duha. So mo nang dili wala jud may away when it comes sa mga ingani. Kada lang only when I'm on my period, yung mainit yung ulo ko, yun. Doon talaga. Pero naiintindihan, gets na niya yan. So, most of the time, hindi niya ako pinapatulan. Malapit na pala yung 10th anniversary namin. So, we are planning to go somewhere. Maybe mga 3 nights lang. Before gustong-gusto niya na yan kasi mahilig kaming mag-travel before. Pero nung dumating si Brian, hindi na namin yan mostly nagagawa kasi hindi ko kayang iwan si Brian talaga. Pero ngayon okay na. He's already 5 years old. Tapos andito yung lolo niya, si Bryce, almost 20 years old. Kaya niya nang lagaan yung kapatid niya. So, pero i-schedule ko lang sa kanya na wag siyang gumawa ng anything on that weekend kasi nga alis kami ng papa niya. So, yeah, we'll see. And surprise kasi ni Rene, hindi niya sabihin kung saan kami pupunta. So, hindi ko alam kung saan kami pupunta. Ang alam ko lang is 3 nights daw kaming mawawala. So, I'm not sure kung kasi first time naming iwan si Brian. Kasi minsan pag maalis kami ni Rene pag dinner lang or magde-date lang kami outside, umiiyak yun siya. Pero nung isang araw, tinanong ko siya kung okay lang ba sa kanya, kung aalis kami ng papa niya ng 3 nights. Kasi ang bilang niya sa araw is ilang tulog, 3 tulog ba or 4 na tulog, ganyan siya magbilang. So sabi ko, kung okay lang ba sa kanya na 3 tulog, wala si mama at papa. Sabi naman niya na yeah, okay. But then at the end, sabi niya, si Brian, kailan ako sasama sa inyo, yung mga ganyan na mga niya, parang kumikirot yung dibdib ko. Pero yeah, gusto din namin ni Rene na magkaroon ng ng time sa isa't isa kasi lately medyo hindi na namin masyadong nagagawa kasi busy sa bahay. So, busy sa mga trabaho namin. So, yeah. Now pumayag na ako kasi sabi niya, matagal niya sabi niya, matagal na natin itong pinagplaplanuhan pero wala pa rin nangyayari na umaalis kami na kanilang dalawa, nagbabakasyon. So, ngayon, I think it's the perfect time kasi 10 years na namin, 10th year anniversary na namin. So, yeah, so I give it to him and I don't know where we're going, but yeah, we'll see. So, ubusin ko lang to at matutulog ako kasi yung mukha ko, ewan ko na, hindi na siya mukha. Para na akong aswang. See you guys later. So, tapos ko na mag-shower. Let's do my skincare routine. I'm using Paula's Choice. I don't know if you can see it. Paula's Choice. I've been using this brand for I think 4 years non-stop. No, not 4 years. I think, wait, when did I start using it? I think nag-work pa ako nun sa Amsterdam. So, magpa 5 years na. 4 or 5 years, something like that. And ever since, hindi ko na rin ito pinalitan. Lagi to silang kapartner ng Paula's Choice,
exfoliant. Always ko rin to siyang ginagamit. So, together, this combo, my first two, skincare. I think I-mention ko na before na one time lang ako nag-skincare per day. Kasi nga, hindi ako nagme-makeup naman eh. So, most of the time, skincare ako before going to work. So, yun hindi yung before matulog. Minsan wala na akong panahon kasi pagod na. Gusto ko na lang mahiga. Anyway, sa work namin, yung environment, hindi naman kasi marumi. So, nag-work ako sa isang medical manufacturing. So, we are working inside a very clean room. We call it clean room. And then, no makeup, nothing at all. It's not allowed. So, before lang ako nag-work, yun lang yung skincare time ko. So, now I'm using Klairs vitamin C. This na akong moisturizer na Dr. Althea. Pero naubusan ako, mag-order pa ako nun. So, ito na lang muna. Vitamin C. Iba kasi yung glow na binibigay ng vitamin C eh. Honestly. So, next, pina-absorb ko muna to. So, next naman is yung niacinamide 10 plus TXA4 from Anua. Bago ko lang ito siyang ginamit. Naka half pa lang ng glass. So far okay naman siya. Pagala ako dito, ang ginagamit ko is yung Dr. Althea na moisturizer or relief moisturizer cream. And then, minsan yung dalawa ginagamit ko. After nito, yung Dr. Althea moisturizing cream, pero wala, naubusan na ako, mag-order pa ako nun. And then after that, yung Misha sunblock. Ito yung pinakamatagal ko nang ginagamit. So, ang nag-recommend sa akin nito is yung sa beautician namin sa hotel, dun sa Amsterdam. Korean siya. So, ito yung nirecommend niya sa akin. Binili ko to sa isang Korean skincare shop. And ever since, hindi ko na to pinalitan. So, I know available ang Misha dyan sa Philippines. Meron kasi akong ginagamit no na BB cream eh. Pero, same sila ng brand nito. Ang ginagamit ko is yung Cotton Sun SPF 50+. Plus PA. So, ito talaga, never ko na itong pinalitan kasi ito bumagay talaga sa skin ko. Ang ganda talaga nito. Kahit saan ako pumunta, magbakasyon man, Pilipinas, ito laging gamit dala ko. Hindi talaga ako naubusan nito. Nag-hoard nga ako minsan nito eh. Kasi, lagi itong nasa-sold out sa isang Korean beauty shop. So, ito. Hindi kasi siya, para sa akin, hindi siya mahirap i-blend. Although, honestly, minsan, parang super puti niya, pero i-blend ko, nag-take time akong i-blend siya eh. Para hindi siya masyadong Secret deodorant. Hindi to available dito although meron namang mga online shop na nagbibenta nito per super mahal. So, every time may katrabaho ako or kaibigan na umuwi ng Pilipinas, nagpapadala ako nito. Ito talaga. Ito ang pinaka-importante sa akin. So, papadala ako ng tig-3 o tig-4. So, ito lang kasi yung hindi talaga nagsisweat yung kilikili ko. So, yung Secret, hindi ako mabubuhay pag wala to. Ang dami kong stash dito eh. So now, let's go dry up my hair. And plano ko sanang i-curly light yung hair ko. Since bawal naman mag makeup, so sa hair muna lang tayo babawi. And then, massage ko muna itong Ito yung nireseta sa akin ng doktor kasi dito talaga ang laki ng mga balakubak ko. So, ito ang nakakatulong sa akin. So, pinatry niya to sa akin for one time per day. Yung massage sa scalp.
And then 4 weeks lang. Magpa 4 weeks na actually. Kailangan ko na itong stop. Pero magpaparipit ako, ako sa doktor kung pwede i-maintenance ko na lang siya kahit 2 times per week kasi nakakatulong talaga siya eh. As in, wala lahat. Wala na yung mga flaky flaky scalp ko. Wala na mga yung nagpo-fall na mga dandruff dito kasi minsan nahiya talaga ako eh. Mahilig pa naman ako mag-black. So ngayon, as in, totally nawala talaga. Kahit nga nagsha-shampoo na lang ako ng mga regular shampoo like Head and Shoulder, yun before, hindi ko yung magawa kasi grabe, nag-trigger, grabe yung dandruff ko. So ngayon, as in, kahit ano pang shampoo gagamitin ko, pag meron ako nitong lotion, yung na-massage ko, as in, nawawala. So, before talaga ayaw magpa-konsulta kasi nahihiya ako. Pero sabi ng ate ko, so, itry mo muna. I-try mo. So, yun nga, na-convince niya ako. So, nag-try ako. Bago lang ako nag-try actually. So, I'm very happy for the result. And gusto ko sana ngayon i-repeat ulitin ulit yung reseta para gamit nito. Pero kailangan ko ng approval ng doktor. And although, libre naman ito lahat. Kasi kasama siya sa insurance eh. So, yeah. Ita-dry up natin yung hair. And try kung meron pa bang time. Pakulot. Teka lang. So, change location. So, dito tayo. Oopsie. Hindi ko pa naayos yung bed. Ang ganda ng panahon, oh. Very sunny. Finally. Maraming ang mga Dutch talaga pag kahit konting sikat ng araw, kahit 2 oras, 3 oras lang. Nako, punuan na yung mga cafe. Nagsisiupuan na yan sila sa labas. Kasi minsan lang to nangyayari. No, I mean like, yeah, now, sa medyo harsh yung winter namin, harsh, or nag-look forward na yan sila sa sunny day. Paalis na tayo. Magdadala ba ako ng jacket or not? Kasi mamayang gabi baka malamig eh. Ito na lang, extra manipis. Let's go. So look at that, ang ganda ng sikat ng araw. So now, ang layo ng car ko. So wala nang spot na dito kagabi eh. Ganyan pag 12:15 midnight. Uwian na lahat eh. So dun ko pa sa dulo pinark yung red. Okay.
Ganda ng araw. Shit. Pero mag-work ako. Must have come a long way when you landed on my lap. Barely made the rooftop with your number in the air. Probably I was just a pit stop in your plans, but we get along. For you there are safer places than five-fingered hands. Saying I was thrown off by the trust is fair. You wondered without asking, and I looked at him and said, if I wanted to hurt you, you would already be dead. But we get along, we get along. Turns out you were not that scary once I met you up close. Oh, we get along, we get along. So, andito na tayo sa small center nila. So, bibili lang tayo ng gift card para sa colleague ko. So, nag-aambag-ambag kasi kami. So, ako ang naatas ng bumili nito kasi malapit lang din naman ako sa center. So, yeah. Be right back. So, I'm back. So, bumili lang ako talaga nitong gift card para sa birthday ng colleague ko. So, pupunta na ako sa work. Actually, it's still early. It's just 1:49 pa lang. So, pero doon na ako dadaan sa villages. Ayokong dumaan sa highway. Gusto ko nang relaxing driving. Gusto ko lang mag-relax, mag-drive. And then, yeah, I think that's it for today because later on, pagbalik ko, alas 12 na ng gabi. So, yun lang. So, mostly natapos ko lahat ng gawain ko sa bahay Monday, Tuesday, kaya wala akong masyadong ginawa today. So, bumawi na lang ako sa tulog. Normally kasi bumabawi ako ng tulog at the end of the weekend. So, pero nakahatid pa rin ako kay Brian, which is good kasi yesterday hindi ko siya nahatid. And kasi busy ako sa gawaing bahay. So now, thank you for joining me for today. And yeah, I'll see you in my next video. Bye!